Mga loads, meron naman akong ibabahagi sa inyo isang repair ng bush na cordless na drill or impact drill. Ang issue or ang problem dito is hindi umaandar kahit na pindutin itong switch. Nabuksan ko na, nag-troubleshoot ako, kaya ko lang ibahagi sa inyo ang aking paraan para magawan pa ng paraan para magamit pa. Okay, so ito ay original at ayan yung kanyang tatak. So original ito. Nagkausap kami ng may-ari na sabi ko yung kanyang problem ay nandito po sa IC, kasi nandito po yung output. Ayan, testing point out. So walang output, walang triggering, hindi po nagpa-pulse dito. May mga testing point dito sa ibaba. Ayan o. Tapos nandito yung mga testing point N, testing point LV at testing point VN. At nandito rin yung testing point ng PWM1 at PWM0. So wala, pero may pumapasok na supply. Ngayon nagkausap kami ng may-ari na kung ganyan yung presyo ay bibili na lang ng bago. So para hindi naman masayang yung aking oras, dahil matagal ko itong tinroubleshoot, kasi yung kanyang controller ay maraming pyesa din ito. Nag-check na ako ng mga pyesa dyan lahat. Ito, na-check ko na, okay lahat yung mga pyesa dyan. At dito rin okay rin. So dito sa loob ng switch, meron ding pyesa dito para sa kanyang potentiometer or control or I think sensor. So hindi ko na binuksan, baka may mga switch na matatapon or mga spring at mga contact. So hindi ko na binuksan para kahit papano ay kung hindi ito totally damage, magamit pa. Kasi yan nga nag-research ako at nakita ko yung presyo is 2,090 yung kanyang controller. Ayan, so ang ibabahagi ko sa inyo ay kung paano. Uulitin ko, kiniskis natin yung IC, yung number ay hindi po talaga makita. Kahit anong gagawin ko, nilagyan ko na ng mga kung ano-ano dyan para lumitaw yung number, pero talagang napakanipis at hindi talaga makita. Parang binura. Hindi ko lang alam kung binura. Ayan o. Diba? So wala. So kaya siya makinang na. Nilagyan ko ng electrical insulating varnish para po sa moisture hanggang dito sa itaas at sa ibaba. Para sa inyong kaalaman, baka sabihin nyo na hindi ko muna tinroubleshoot. Nagsayang po tayo ng oras para i-check yung mga pyesa dito at saka itong mga transistor ay okay na po. Ito ay PNP at dalawang NPN, okay rin. Yung mga resistor ay okay rin. Yung dito sa taas, okay rin lahat ito. At na-check ko na, okay rin. Maliban dito, merong pumapasok pero walang lumalabas. Kaya yung ating gate ng ating MOSFET ay wala pong pulse. Nandito po yung negative, dumirekta na. So kung ilan yung negative dito ay ganun pa rin. So kaya hindi mag-switch on yung ating MOSFET kasi may negative na dito. So dapat dito ay may pulse kasi ito siya Ayan, kung makikita yun dyan, zoom in natin. Okay, para makita. Ayan meron siyang PWM1. Ayan. So dito yan sa gate. Ibig sabihin, meron tayong pulse na inaasahan na lalabas dito para ipitik ito. Okay? Ganyan po, tinitrace up natin para hindi po tayo mapahiya sa ating sarili. Diba? So ganyan po yung ginawa natin. So para mapakinabangan pa na high speed na siya, wala na siyang controller, ay ang ginawa ko, dahil ang trabaho ng MOSFET ay mag-switch on. So okay ito, good ito. Mag-switch on dito from our source
to drain. Itong drain ay papunta dito sa ating switch. Ito oh, papunta sa switch. Ayan siya, yung kulay itim. Ito. Ayan siya. So, pag may pulse dito sa kanyang gate, mag-close itong drain at saka source, kaya tatawid itong negative mula dito sa kanyang load resistor or fusible resistor mula dito. Tatawid siya dito kahit dahil ito ang negative or ground. Tatawid siya dyan papunta doon sa mag-i-standby sa source ng ating MOSFET. At pag nag-switch on ay magiging negative ito, dadaloy papunta doon sa ating switch. So hindi umaandar itong motor na good naman dahil hindi po gumagana yung ating driver. At ito po yung nagko-control ng voltahe at current para dito sa ating gate ng ating MOSFET para magbigay ng minimum and maximum contact para siyang potentiometer na depende sa current at voltage, kasi dalawang klase kung merong voltage or current ang magpapasarado at magpapalakas at magpapahina sa ating MOSFET para po magdagdag or magbawas ng voltahe dito sa ating MOSFET para po umiba-iba yung speed ng ating motor. So yan po yung ating ginawa. At dahil nagkausap kami ni Nung Kare, shout out Nung Kare, shout out din pala kay Sir DIY Pinoy Technician Official, at sa lahat po ng mga kaibigan namin sa YouTube. At ganun din sa mga nandito na sumunod sa aking YouTube, yung mga nasa Facebook. Shout out sa inyong lahat. Maraming salamat sa support. Okay, so para mapakinabangan pa, ayan, ang ginawa natin, close up natin, ayan oh. Ginawa na lang natin is nag-jumper na lang ako at tanggalin na natin itong MOSFET kasi hindi nabibilhan ng parts or ng module. So, ayan na, tatawid na dito yung ating negative papunta dito sa itim. At ito ay aandar na. Ngayon, ayusin ko lang yung ating camera para makita ninyo yung ating gagawin. Ito na mga lods, naayos ko na yung ating camera kahit malayo or hindi maka-close up sa inyo. Ito po yung kanyang battery. Ilalagay na natin dito. Ito ay hindi na umaandar kahit anong piga mo dito sa switch ay hindi na aandar kasi nga may sira dito. So wala namang pampalit at ayaw namang bilhan dahil sobrang mahal. Halos 200 na lang, isang set na brand new yung kanyang halaga ng parts na ito. Ito lang yung module na ito at saka yung switch. Okay, so ikakabit natin yung battery. Yung battery po ay buo. Yung kanyang voltahe ay buo na 15 kasi 14 lang yung nakalagay dito. Ayan o, 14.4 volts, pero yung nababasa natin is 15. Ngayon dito bypass na lang or tinanggal na natin ito, yung disconnect or remove MOSFET, at nag-jumper na lang ako dito. At ito ay direct speed na or maximum speed na or high speed na siya. At hindi nagagana itong, ay nako, nagulat ako doon hindi nagagana itong speed control. Naka-direct na tayo kasi sira itong IC. Kahit anong gagawin ko ay wala. At nag-general check naman ako, wala. So ito, nilagyan natin ng tape, ng masking tape para makita ninyo na umiikot siya. Ayan o. Oh, wala. Di ba? Nawala na. Oh, anong nangyari? Kasi umikot kanina. Tingnan natin. Okay, pause muna natin. Okay. So, ang nangyari, dahil hindi umanda nung biglang umikot, kasi napiga natin itong switch, ang nangyari is, yung nilagay natin na jumper na ganito kaliit na wire, hindi na natin masabi kung ano kaliit, basta maliit na wire, kasi ginawa ko siyang fuse, para na in case na mag short circuit or masira ang motor, hindi masusunog ang unit kasi mayroong fuse. Ngayon, yung nilagay natin sa unang piga natin, kasi kanina soldering lead ang nilagay ko na makapal, so naisip ko na gawin ko siyang fuse maliban dito sa fusible resistor. Okay,
So nilagyan natin ng jumper fuse or jumper wire na maliit na putol. Ibig sabihin tama yung nilagay natin kasi pag nagkamali ay mapuputol. Dahil naputol, dahil sa maliit siya, dinoble ko na. So dalawang ganito na size yung ating ginamit. Okay, hindi makita, di ba? Ang liit oh. So hindi makita, dalawang dinoble ko. Ngayon ito na oh. Ang ikot niya ngayon is clockwise or counterclockwise. Ayan. Tapos i-reverse natin. Ayan. Kita ba? So yung yung switch ay switch reverse lang ito or polarity reverse switch ito. Okay? So walang problem yung switch dito sa reverse. Ang issue lang ay yung IC ay hindi gumagana. Kaya walang speed control or walang control yung kanyang bilis. Okay? So yan lang po yung ating maibabahagi sa inyo. Hindi ko na ipapakita yung pag-assemble ko ng kanyang mga accessories, cover, yung kanyang casing. Dito sa video natin, ibinahagi ko lang kung ano yung ginawa ko. Ulitin ko, nag-general check-up, walang sira na ibang pyesa. Ito hindi naman matistira ng IC na ito, pero ang ginawa ko pa rin dito is nag-check ako ng kanyang voltahe, merong input pero walang output. Ibig sabihin, pag may pumapasok na voltahe dito at walang lumalabas, ibig sabihin ito ay hindi gumagana or non-functional na component or IC. So, yan ang ginawa ko. At pumayag naman si Kuya Kare na gawa na lang ng paraan dahil dadalhin niya bukas mismo sa kanyang trabaho dahil ginagamit niya ito. Okay? At hindi na natin mahintay pa yung mga online na order. At saka kahit na meron pang order din sa online, napakamahal po ng kanyang pyesa. At yung pyesa na isang symbol or seat ay 2,090 at yung buong unit ay 2,358. O, di ba? So dito ibinahagi ko lang na kung may ganito kayong problem at sarili ninyong gamit, tanggalin lang po yung MOSFET at yung mula dito sa baterya sa ground, yung kulay itim dadaan sa fusible resistor. Tapos yung gitna ng ating MOSFET, itong 1 and 2, nilagyan ko lang ng jumper para po makatawid yung negative mula sa baterya papunta dito sa switch natin para mapaandar itong motor. So yan lang po, kasi hindi mag-close dahil wala pong nagtitrigger sa kanyang gate. So yan lang po, sana makatulong at kung magustuhan nyo ang video ko, pa-share naman po. Maraming salamat. At sa hindi pa dyan nakapalo sa aking channel or nakasubscribe, pa-subscribe na po. At mag-comment lang dyan sa ibaba kung ano pa yung maidagdag nyo na suggestion sa akin or ano yung gusto nyong gawin. At kung nagustuhan nyo, maraming salamat kung may maganda kayong komento. Bye-bye!